Nagtapos ka ng may karangalan. Pinakamahusay na siruhano ng taon sa iyong bansa. Mga headline, mga panayam, mga medikal na kongreso. Nagsisimulang kumalat ang iyong pangalan sa mga ospital sa buong mundo. Mga email mula sa mga pribadong klinika. Mga paanyaya sa mga internasyonal na kumperensya. Mga alok na may halagang noon ay tila hindi makatotohanan. Mukhang nakasulat na ang hinaharap. Makinang, tiyak, hindi matatawaran, hanggang sa sirain ng isang usap-usapan ng lahat. Hindi isang pagkakamali sa medikal, hindi isang masamang operasyon, isang usap-usapan, isang kwentong imbento tungkol sa isang di-umano'y romansa sa isang makapangyarihang pasyente. Ginawang iskandalo ng mga tabloid, ulitin ito ng media, pinalalaki ng mga social media, at bigla, ang parehong mundo na sumasaya sa iyo, hindi na tumatawag sa iyo. Naging tahimik ang mga ospital. Siningil ng mga klinika, suriin ang iyong kaso. Nawala ang mga paanyaya. Nakasabit pa rin sa pader ang iyong titulo. Parehong-pareho pa rin ang iyong talento. Pero sa tunay na mundo, hindi na yon mahalaga. Mas mabigat ang reputasyon kaysa sa bisturi. Nagsimulang maghanap ng trabaho. Ano man ang trabaho. Una, sinubukan mo sa maliliit na klinika. Pagkatapos sa mga klinika. Pagkatapos sa mga lugar na hindi mo inisip na papasukan. Pati na ang pagtanggap na mag-inject ng botox sa napakababang presyo. Maliit na silid. Mga pasyenteng nagmamasa hanggang bawat barya. Ang talento mong siruhano ay naging maliit na mga pangkosmetiko na karayom. Ginagawa mo ito para sa pera. Ngunit higit sa lahat upang makakain. Araw-araw ay nararamdaman mong unti-unting humihigpit ang buhay mo. Hanggang sa isang araw ay tumunog ang telepono. Hindi kilalang numero. Sinasagot mo. Isang kalmadong boses ang nagsasalita sa kabilang linya. Sabi nito ay kumakatawan sa isang organisasyon. Hindi sinabi kung ano. Ngunit nabanggit ang isang bagay pa. Kailangan nila ng siruhano. Delikado ang trabaho. Ang halagang nabanggit ay parang di makatotohanan. Hindi para sa totoo. Sandali ay inisip mong biro lang ito. Isang masamang biro mula sa nakakaalam ng iyong sitwasyon. Mas gusto mong huwag pumasok sa laro. Nagpasya kang maglakad-lakad. Kailangan mo ng hangin. Patuloy ang lungsod na gumagana na parang walang nagbago. Mga tao ang tumatawid sa kalsada. Mga sasakyan ang dumadaan. Mga nagtitinda ang nagsasalita. Lumalibot ang isip mo sa tawag. Biglang huminto sa harap mo ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto. 4 na lalaki ang bumababa. Lahat ay nakamaskara. Walang oras na makaresponde. Hawak ka nila. Isa ang pumigil sa bibig mo. Isa pa ang nagtulak sa iyo pabalik sa likurang upuan. Nagsimula ang sasakyan. Tumibok ng mabilis ang puso mo. Hindi ito biro, sabi ng isa sa kanila. Parang binasa kanya ng isip. Pinikit ang mga mata mo. Mahal ang biyahe. O baka ilang minuto lang. Dahil sa kaba, hindi malaman ang tagal. Huminto ang sasakyan. Pinababa ka. Pinapayong humakbang ng mahigpit na mga kamay. Mga pinto ang bumukas. Mga pasilyo. Mga hagdan. Tinanggal ang benda. Kumikindat-kindat ka ng ilang beses. At nakita mo siya. Nakilala mo siya agad. Nakita mo siya sa telebisyon. Sa mga internasyonal na balita. Sa mga ulat tungkol sa organisadong krimen. Ang boss. Sikat sa trafficking ng droga. Sikat sa mga pag-atake. Sikat sa pagpapawala ng mga kalaban. Naupo siya sa harap mo. Tinitingnan ka niya na para bang sinusuri ang isang kasangkapan. Magkano ang gusto mong bayaran para sa pag-opera ng mukha ng isang tao? Tanong niya ng natural. At paminsan-minsan ay tanggalin ang mga bala ng mga tao ko. Sumagot ka ng hindi nag-iisip. Marahil dahil sa takot. Marahil dahil sa pride. Nagsabi ka ng napakataas na halaga. Napakataas hanggang sa hindi even naniniwala ka na posible iyon. Sa isang sandali inisip mong nasaktan mo siya. Pero ngumiti siya. Bayaran kita ng triple, sabi niya. Nasa loob ka na. Alam mo ito sa mismong sandali na natapos niyang sabihin ang halaga
At lahat ng mga armado sa silid ay nananatiling nakatitig sa'yo ng hindi gumagalaw. Walang paraan para umatras. Kahit gustuhin mo, naging mabigat ang katahimikan. Sinusubukan ng isip mo na kalkulahin ang kahit anong paraan palabas. Pero simple lang ang katotohanan. Hindi ka nasa ospital. Hindi ka nakikipagnegosasyon sa mga pasyente. Naupo ka sa harap ng isa sa mga pinakamapanganib na babae sa kontinente. Sino ang kailangan kong operahan? Sa wakas nagtatanong ka. Mas kalmado ang boses mo kaysa sa iyong nararamdaman. Sumandal siya pasulong. Nagkabit ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Tinitingnan kanya ng may interes. Para bang sinusuri ang bawat reaksyon mo. Ang aking kapatid na babae. Nandoon ang pangungusap sa hangin. Bahagyang kumilos ang isa sa mga lalaki sa likod niya. Pero walang nagsalita. Nagpahinga siya ng kaunti. Pagkatapos ay may idinagdag pa siya. Kailangan kong maging ganap na katulad ko siya. Naging matagal bago maunawaan ang isip mo. Ganap. Hindi magkamukha. Hindi halos pareho. Ganap. Nagsimula ng gumana ng automatiko ang utak mo bilang siruhano. Estruktura ng buto. Kartilago. Malambot na tissue. Mga peklat. Posible. Sobrang hirap. Pero posible. Bakit? Tanong mo. Unang ngumiti siya ng bahagya. Hindi ng mapagmahalang ngiti. Ngiti ito ng isang taong sanay na gumana ang mga plano niya. Dahil kung kailanman ay mahuli ako. Huminto siya ng sandali. Nakatingin ang mga mata niya sa'yo. Papalitan niya ako sa bilangguan. Nagtigatipang sikmura mo. Hindi lang ito operasyon. Isang kompletong estratehiyang kriminal. Isang seguro sa buhay. Isang dobleng pagkakakilanlan. Paulit-ulit sa isip mo ang pangungusap. Papalitan niya ako. Kailan nila gustong gawin ito? Tanong mo. Hindi siya nagduda. Kahit isang segundo, sandali lang, inisip mong mali ang iyong narinig. 15 minuto? Tumango siya. Nakaset na ang operating room. Tumingin ka sa paligid ng kwarto. Mga nakaarmas na lalaki. Mga kamera. Mga nakasarang pinto. At naintindihan mo ang isang bagay. Napagdesisyonan na ang lahat bago pa dumating ka. Ikaw lang ang huling piraso na kulang. Kaya siguro mas mabuting magsimula na tayo, sabi mo. Ngumiti siya muli. Pagminsa parang pahintulot. Yan ang inaasahan kong marinig. Dinala kanila sa isang mahabang pasilyo. 2 lalaki ang naglalakad sa harap. 2 lalaki ang nasa likod. Walang nagsasalita. Parang isang improvised na laboratorio sa loob ng isang abandonadong gusali. Mga metalikong pinto. Puti ang ilaw. Pagpasok mo sa susunod na silid, naunawaan mo agad. Hindi ito improvised. Natutulog ang babae. Nakakadena sa isang stretcher. Dahan-dahang humihinga dahil sa anesthesia. Tinitigan mo siya ng mabuti. Tinitingnan ng isip mo ang bawat detalye. Hugis ng baba. Pangkalahatang estruktura ng muka. Pero hindi sapat. Iba ang mga pisngi. Iba rin ang linya ng panga. Bahagyang mas malawak ang ilong. Kung walang surgery, hindi sila magkakamali. Kahit malayo. Nagpa siyang maglibot sa stretcher, na iniilaw ang ilaw ng operasyon sa ibabaw ninyo. Handa na ang kwarto. Perpektong nakaayos ang mga surgical instrument. Bisturi, pana, mga tahi, mga implant, mga metalikong tray na kumikislap sa ilaw, mga cardiac monitor na nakakonekta, respirator, anesthesia. Lahat ay handa. Sobrang handa. Parang napaghandaan na ang bawat pangangailangan. 8 tao ang naroon sa kwarto. Nakauniforme tulad ng mga surgical assistant. Hindi sila mukhang doktor. Pero nakatuon. Naghihintay ng mga tagubilin. Isa sa kanila ang nagsalita. Gagawin namin ang iyong ipag-utos, doktor. Sandaling tumagal bago tanggapin ng isip mo ang nangyayari. Nasa isang clandestine operating room ka. Kasama ang 8 di kilalang katulong.
at isang pasyenteng kailangang maging ibang tao. Huminga ka ng malalim. Kailangan ko ng 1 minuto, sabi mo. Pero ikaw, mas mabilis sa oras na iyon para i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Itinuro nila sa iyo ang banyo. Pumasok ka. Isinara ang pinto. Tumingin ka sa salamin. Ang mga mata mo ay mukhang mas pagod kaysa naaalala mo. Bumukas ka ng gripo. Ang malamig na tubig ang pansarili mong hahampasin sa mga kamay. Binasa mo ang mukha mo. Huminga ka ng malalim. Bumalik ang iyong refleksyon ng isang simpleng katotohanan. Ilang linggo lang ang nakalipas, isa kang kilalang si Rojano. Ngayon, malapit ka ng mag-opera para sa isang kriminal na organisasyon. Ngunit alam mo rin ang isa pa, at ngayon may handang magbayad para dito. Pinatay mo ang tubig. Pinunasan ang mga kamay. Pagbalik mo sa kwarto, lahat ay naghihintay sa'yo. Magsimula na tayo, sabi mo. Lumipas ang 6 na oras sa kakaibang estado. Lubos na pagsisentro. Eksaktong hiwa. Milimetrong pagsasaayos. Buto. Kartilago. Tissue. Bawat desisyon ay nagpapabago sa huling resulta. Sumunod ang mga katulong sa bawat tagubilin. Pana. Tahi. Gasa. Implant. Pinapanood ng boss mula sa likod ng salamin. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Nang makumpleto mo ang huling tahi, tiningnan mo ang muka ng pasyente, humihinga, matatag, buhay. At kapag nawala na ang pamamaga, walang makapaghihiwalay sa kanila. Walang mga gwardiya, walang pulis, walang kamera, kahit na ang mga malalapit na kamag-anak, magkakambal, perpekto. At sa sandaling iyon, naiintindihan mo ang isang nakakabahalang bagay. Kakagawa mo lang ang pinakamapanganib na kasinungalingan sa iyong karera. Tinupad ng boss ang kanyang salita. Dumating ang pera sa iyong account. Mas marami kaysa sa iniaalok sa iyo ng legal na sistema kailanman. Sa araw na iyon, nagbago ang buhay mo. Nagsimula ang bago mong trabaho. Kung tatawagan ka ng 9:00 ng umaga, pupunta ka. Kung tatawagan ka ng 9:00 ng gabi, pupunta ka. Kung tatawagan ka ng 4:00 ng madaling araw, gagamot mo ang mga sugat. Aalisin ang mga bala. Ire-reconstruct ang mga muka. Kumita ng milyon-milyon. May protection kang 24 na oras. At meron pang iba. Paggalang, itinaboy ka na ng legal na mundo. Pero dito, pinahahalagahan ka. Isang gabi tumunog ang telepono mo. Siya ang boss. Iba ang tono ng kanyang boses. Desperado. Kailangan mong pumunta ngayon. Walang paliwanag. Isinuot mo ang helmet. Sumakay sa motor. Nagmaneho ng mabilis. Pagdating mo sa tago, lahat ay mukhang tensyonado. Nag-aalala. Lumapit ang boss. Binaril ang aking kapatid na babae, sabi niya. Nakatingin ang mga mata niya sa'yo. Kailangang iligtas mo siya. Nakadepende ang buhay namin doon. Pumasok ka sa operating room. Nakita mo siya nasa stretcher. Malala ang sugat. Dumadaloy ang dugo sa mga kumot. Nagsimula kang magtrabaho. Pero may isang bagay na pumipigil sa'yo. May hindi tumutugma. Balat. Mga peklat. Ang babae sa mesa. Walang marka ng operasyon na ginawa mo. Nanatili ang isip mo sa pagdududa. Pero wala kang oras. Oras na kalaunan ay na-stabilize mo siya. Lumabas ka ng kwarto. Sabi mong hindi pa siya ligtas. Umupo ka para magpahinga. Pero nang bumalik kang tingnan siya, biglang sumabog ang lahat. Isang malakas na pagsabog. Hinampas ka ng puwersa ng hangin sa ilang metro. Hindi mo maintindihan ang nangyari. Tiningnan mo ang tiyan mo. May piraso ng salamin na nakabaon sa dibdib. Alam mo ang ibig sabihin nito. Kung walang mabilis na operasyon, mamamatay ka. Sinubukan mong umabante. Nakarating ka sa kwarto. Ano mang natira pa sa kanya, na parang narinig mong boses. Hindi ito laro. At nagdilim ang lahat. Nagising ka sa stretcher. Naoperahan ka na.
Nailigtas ka, pero wala ka sa ospital. Tumunog ang alarma. Bumukas ang pinto. Pumasok ang boss. Lumapit. Hawakan ang kamay mo. Alam mo ba kung sino ako? Mabigat ang tanong. Nang maunawaan mo, ang boses, ang mga peklat, ang babaeng inoperahan mo. Ngayon ay siya na ang boss. Napalitan ng tunay na boss. Nakasalalay sa sagot mo ang buhay mo. Ikaw ang boss, sabi mo. Ngumiti siya. Tama. Sabi niya nagagaling ka sa loob ng 1 linggo. Maaari ka nang bumalik sa negosyo. Tinanong mo siya tungkol sa kapatid niya. Sabi niya, nakaligtas ito. Nakabalik sa ibang bansa. Pero may duda ka sa tinig niya. Lumipas ang mga araw. Gumaling ang mga sugat mo. Bumalik ka sa tago. Naghihintay ang boss sa'yo. Magsisitira ka dito. Nagpose siya. At babayaran kita ng mas mababa. Sabi niya na pagkatapos ng pag-atake, kailangan nilang bawasan ang gastusin. Tumingin ka sa mga kalalakihan sa paligid. Ang mga mukha nila, ang mga tingin nila. Naunawaan mo ang isang bagay. Ang pagiging empleyado dito o mabilanggo, apekto ay halos pareho. Tumango ka, pero sa loob, nangako ka. Hindi mo na muling mawawala ang buhay mo. Sa gabi nakilala mo ang iba. Iba pang bilanggo. Nagtatangka ng pag-atake. Isang pindutan lang, isang pagsabog lang, at tapos na ang lahat. Kinabukasan inilatag nila ang lahat. Kinubkob ka ng kaba. Hawak mo ang detonator. Kailangang pindutin mo kapag mag-isa siya sa kwarto ng mga sasakyan. Pero nang dumating ang oras, pumasok siya kasama ang iba. Mga inosenteng lalaki, mga gwardya, mga tsuper. Nagdadalawang isip ang daliri mo. Ayaw mong patayin ang lahat. Saka may kumuha ng switch mula sa'yo. Hindi sila inosente, sabi niya. Kami rin hindi. At pinindot ang pindutan. Napakalakas ng pagsabog. Pinalakas ng mga sasakyan ang apoy. Nang magising ka, buhay ka pa. Muli. Pero hindi mo na tinatanong kung bakit. Bumangon ka sa mga piling nilikha. Tulad ng palagi mong ginagawa. Masakit ang katawan mo. Walang laman ang isip mo. Ngunit buo ang kaluluwa mo. Iilan na lang ang mga lalaking nakatayo. Tulad mo. Tinititigan ka nila. Lumalapit. Nakikilala ka bilang leader. Alam mo na ngayon ay kailangan nila ng isa. Alam mong hindi ka nila papatayin. At ang hindi mo inaasahan ay isa-isa. Lumaluhod sila sa harap mo. Pinakamatanda ang nagsimula. Boss, nanahimik ka. Kumuha ka ng posisyon na hindi mo kailanman hiniling, pinangarap o pinlano. At naiintindihan mo ang isang nakakatakot na bagay. Isang bagay na dapat sana ay naunawaan mo na noon pa. Hindi mahalaga ang iyong mga plano para sa iyong sarili. Hindi mahalaga ang iyong mga kaalaman. Hindi mahalaga ang iyong mga titulo o karapatan. Muli, ibibigay sa iyo ng buhay ang gusto nito para sa iyo. Gusto mong maging siruhano at hangaan ng iba. Ngayon magiging boss ka ng mafia at magkakaroon ng kapangyarihan sa iba pa.